Ayan, so magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw sa inyo, grade 4. So, ngayon po, tayo ngayon ay magkakaroon ng panibagong aralin dahil tayo ay nasa ikatlong linggo na ng taon. So, last time, natakil natin yung iba't ibang computer system. Ngayon naman, mag-upgrade tayo ng kaunti. So, ang ating topic ngayon ay word processing software. So, sa word processing software, meron tayong user interface, may page size, orientation, and margin, may font type, style, size, and color, at meron din po tayong text alignment. So, bago po ninyo ito panoorin, sana po ay nabasa nyo na or na-browse ang PDF file na sinend ni teacher regarding po sa PowerPoint presentation ng ating aralin ngayong araw. Kasi po, kailangan pong magawa ninyo ang output na ipapakita rin po ni teacher para may guide po kayo sa mga steps or mga hakbang kung paano nga ba gamitin ang word processing software. So, ngayon naman po, ang gagamitin nating application ay ang Google Docs. So, ang Google Docs po ay connected sa ating Google or Gmail account. Kaya po, ang mga kakailanganin ninyo ngayong araw sa ating lesson ay una, laptop or computer. Or pag wala naman po, you can also use your cell phones or mobile phones. Next po ay sana kayo po ay may sariling email account. Kapag wala naman pong email account, you can use yung email ng inyong guardian. Or please po magpatulong sa inyong guardian na kasama sa bahay para po mas madali tayong matuto or madali nating maintindihan ang ating aralin ngayong araw. So, una po, paano nga ba pumunta sa Google Docs? Okay, so since si teacher ay nandito na sa Google, kailangan muna natin mag-login sa Gmail. So, itong Gmail, kiklik lang natin yung sign in. Then, itatype ni teacher yung kanyang Gmail. Then, of course, yung password. Siyempre po, again, sa ating napag-aralan last time, gumamit po ng strong password. Again, pag sinabi nating strong password, may letra, may simbolo, at may numero. Ngayon po, ayan, ang kagandahan ng ating Gmail. So, meron dito si teacher na two-step verification. So, kapag may hindi kilala si teacher na nag-open ng account niya, makikita po niya. So, yan po yung kagandahan. You can also try this one para if ever na ma-hack yung inyong mga accounts na connected sa Gmail, ay hindi po kayo mahihirapang i-recover. So, since we are already signed in sa ating Gmail, ikiklik lang po natin yung docs.google dito sa ating search button.com. Once na-click na po natin or na-type na natin yung docs.google.com, enter lang po natin. Then, mapupunta na po tayo dito sa Google Docs mismo. Ngayon po, click lang po natin yung blank document. Okay? So, bakit blank document? Siyempre po, kailangan natin gumawa ng inyong output ngayong araw. So, ito po mga pinapakita ni teacher, ito po mismo yung gagawin ninyo. Ito po yung magiging output nyo ngayong araw. Okay? So, again, ang ating topic po ngayon ay word processing software. So, kung nabasa nyo po ang ating PDF file, meron po dong mga pangunahing bahagi ng word processor interface. Meron po tayong 4. Ang panguna po ay user interface, yung ribbon, toolbar, at document pane. So, i-discuss po muna natin yung 3 na yon. Okay? Again po, yun po ay under ng user interface. So, number 1, meron tayong tinatawag na ribbon. So, pag sinabi nating ribbon class, ito yung pangunahing menu kung saan makikita natin yung mga kagamitan para sa pag-edit ng document. So, dito class, makikita natin meron tayong file, may edit, may view, may insert, may format, may tools, may extensions, at may help. Ngayon po, meron tayong tinatawag na hide button. So, pag click natin yung hide button, hindi natin makikita yung ribbon. So, saan nga ba yung class? So, ito po, meron tayo ditong button na we can hide the ribbon. So, meron dyang naka-arrow na
upward, kiklik lang natin siya, then automatic hindi na natin makikita yung ribbon sa taas kanina, yung mga nabanggit natin na file, extension, and so on. So, pag gusto na, once na class na binaba natin to or in-scroll down natin, hindi na natin makikita yon. Pero, medyo mahirap po kapag hindi natin nakita ang ribbon dahil baka mamaya hindi na natin alam kung ano nga ba yung dapat nating i-edit. So, mas prefer ni teacher na hindi naka-hide yung button. So, paano nga ba natin i-unhide yung ribbon? So, click lang natin itong drop-down arrow. Yan. So, makikita na natin, class, yung ribbon natin. So, that is the use of our ribbon. Next po is we will proceed sa toolbar. So, when we say toolbar, class, dito naman naglalaman yung mga kagamitan, especially yung mga shortcut na tinatawag natin. So, sa toolbar, we can easily save or we can easily print. So, pwede rin po tayo gumamit ng keyboard shortcut. So, pwede yung CTRL-P pag magpiprint, then CTRL-S naman kapag magsisave. Pero dito, ipapakita ni teacher yung manual para mas madali. So, sa toolbar, class, ang maganda po pala sa Google Docs, hindi na natin siya kailangan i-save. I-click lang natin itong rename. So, itong entitled document, kiklik lang natin yung EPP4, week 3 activity. Then, kindly write your name para makita ni teacher kung magsasubmit po ba kayo ngayong araw. Then, kindly write your section. For example, for honesty. Okay, automatically, class, once na click natin yung enter button, masisave na po siya sa ating Google Drive. So, ang Google Drive po ay connected din sa Gmail. Yun po yung kinagandahan ng Google Docs. Okay, unlike sa Word, MS Word or the Microsoft Word, kailangan pa siyang i-save manually. So, once na in-enter ni teacher, may lalabas dyan na save to drive. So, automatically, save na po siya. Kahit i-ex po natin yan, kahit mawalan ng internet, nakasave na po siya sa inyong drive. So, that is the use of toolbar. Okay? So, again, sa toolbar, pwede nating i-shortcut yung pag-save at pag-print. Okay? So, next po is we have the document pane. So, when we say document pane, dito naman po natin nilalagay or sinusulat yung mga teksto ng ating documents. So, para po sa ating output ngayong araw, kailangan po nating ilagay ang inyong pangalan. Okay? So, sulat ang inyong pangalan, section. So, for example, si Teacher Angela ay for honesty at ang petsa ngayong araw. So, mag-start po tayo sa capital letters ha. Ugaliin po natin yon. Huwag po yung mag-start sa small letters. So, for example, Agosto 27, 2024. Okay? So, again, isusulat po ang pangalan, section, petsa. Okay. Next po, ang ilalagay naman natin. So, since ang nakalagay po sa inyong activity or sa output na gagawin nyo ngayong araw, ay kailangan nyong ilagay ang kahalagahan ng wikang Filipino. Tayo po ngayon ay diriwang ng buwan ng wika ngayong buwan ng Agosto. So, kaya po, maganda na balikan natin kung bakit nga ba mahalaga ang wikang Filipino bilang mag-aaral. So, yan, ilalagay po natin ang kahalagahan ng wikang Filipino at kayo po ay magsusulat ng maikling sanaysay. Pag sinabi po nating maikling sanaysay, in English, short essay. Okay? So, ilalagay nyo lang po kung bakit sa tingin nyo mahalaga ang wikang Filipino sa inyo bilang isang mag-aaral. So, si teacher ay may sagot na. O, ikakopy na lang ni teacher para mabilis po ang ating demonstration. Okay. Ang nilagay ni teacher po dito ay mahalaga ang wikang Filipino upang mas makilala ang ating bansa sa iba't ibang lugar. Ito ang ating pagkakakilanlan. Ako'y isang Pinoy, dapat natin itong ikatuwa at ikarangal ang sariling wika. So, yun po yung sagot ni teacher. So, again, yan po ang ilalagay nyo sa document pane. Again, pag sinabing document pane, dito nilalagay or isinusulat ang teksto.
na nais nating ilagay sa dokumento. Okay, next po ay proceed naman tayo sa page size. Okay, so ang page size po na nakalagay dito ay letter. Okay, kiklik lang po natin yung going back to our discussion. So, ang ilalagay naman po, ang next naman po natin ay yung page size. Okay? So, sa page size po, ang dapat na ilalagay or ang size ng inyong papel ay letter. So, pupunta lang po tayo dito sa file, click file, then click the page setup. Okay? So, once na-click na natin yung page setup, hahanapin lang natin dito yung letter. Okay? So, yung letter po or yung 8.5 inches by 11 inches ay ang size ng short bond paper. Okay? Kapag long bond paper naman po, legal ang kanyang size. Itong 8.5 inches by 14 inches. So, click lang po natin yung letter kasi yun po yung nasa directions natin for your output today. So, next naman po natin ay yung page orientation. Nandito na lang din po yun sa page setup. So, dito po, may nakalagay na portrait at may nakalagay na landscape. When we say portrait po, ito yung patayo, yung kanyang document. Pag landscape naman po, pahiga. Okay? So, portrait po ang ikiklik natin syempre. Next po ay yung ating margins. So, dito po sa margins natin, ang ilalagay lang po ay normal. So, pag nilagay ang normal, automatically, ang top, bottom, left, and right ay 1. Again, top, bottom, left, and right ay 1. Wala na pong babaguhin dyan sa ating margins. So, click lang po natin yung OK. So, click lang po natin, and ayan na po siya. So, once na print na po natin siya, ang kanya size ay short bond paper. Ang kanyang orientation ay portrait. Ang kanyang margin naman po ay tig 1 inch. Okay? So, next po tayo. Ito na. So, proceed po tayo sa font type. Okay? Ang nakalagay po dito sa ating gawain, ang font type ay Arial. So, i-highlight lang po natin lahat ito at i-click natin yung Arial. Ito po siya, yung font natin. So, next po ay ang font style. Okay? Ang font style po na gagamitin natin ay yung bold. Dito po may makikita tayong bold, may italic, at may underline. So, ang gagamitin natin ngayon, class, ay bold. So, click lang po yung natin itong B. Then, automatically, magda-darken yung color ng ating text. Okay? Next po ay yung font size. So, yung font size naman kung gaano kalaki o kaliit yung ating text. Okay? So, ngayon po ang nakalagay sa inyong directions or panuto ay 20 ang font size. Okay? So, click lang po natin. So, wala dito sa choices ang 20. Click lang natin or i-type ang 20 and click enter. Okay? Next po ay ang font color, kung ano po ang gusto nyong kulay sa ating text. So, since ang nasa direction ay color blue, click lang po natin itong text color. Ito po. Then, click po natin ang color blue. So, kayo na po ang bahala dyan. May nakalagay po na color dyan. So, color blue. Okay? So, next po ay yung alignment. Last na po ito. Okay, when we say alignment, meron po tayong left, center, may right, and justified alignment. So, ang nasa direction po natin ay center alignment. So, dito po, makikita natin itong align and indent. Okay? Click lang po natin siya. Then, click lang po natin itong center. Okay? So, automatically, naka-center na po ang gawain. So, ito na po yung activity natin ngayong araw. So, para po isend kay teacher, click lang po natin itong share button. Then, ang ilalagay lang po natin ay anyone with the link. Okay? Anyone with the link. Then, type nyo po si Teacher Angela. Okay? Angela Volante 08 at gmail.com para po makita ni teacher yung output ninyo. Then, i-click lang po ang send. Okay? So, once na-send na po siya or na-sent na siya, meron na po si teacher
na marireceive dito sa ating email. So, once na na-receive na po ni teacher, may grade na po kayo doon at may output na po kayo. So, that is our topic for today. Again, our topic for today is about the word processing software. So, next time po, ang topic naman natin ay hindi lang documents, okay? PowerPoint presentation naman po or slides naman sa Google. Okay? So, thank you for listening and I hope you learn a lot today. Stay safe and see you on Wednesday. Bye!